Magandang hapon mga viewers. Sa nakaraang video sa ating channel na Charm, ating napag-alaman na ang mga kulto ay mapanganib at na-define natin ang kulto noon. Ang sabi ni Dr. Charles Braden, Emeritus Professor at Northwestern University, co-author of John Schaeffer, who was the lecturer and visiting professor at Scripps College. Sinabi niya na ang kulto daw ay any religious group which differ significantly in one or more respects as to belief or practice from those religious groups which are regarded as the normative expressions of religion. Nag-differ siya sa mga grupong napag-alaman ng mga Christian group. Ang kanilang paniniwala ay regarded normative, parang normal. So itong mga kulto, nag-differ sila. At nagsabi din si Dr. Schaeffer na ang kulto daw is a group of people gathered about a specific person or person's misinterpretation of the Bible. So may mga tao na ang Biblia ay ini-interpret nila at nagkaroon sila ng mga maraming tagasunod, katulad halimbawa ni Joseph Smith. Ang mga aral sa Biblia ay kanyang dinagdagan, binawasan, at hindi pa siya kontento, naggawa pa siya ng sarili niyang libro, yung Book of Mormon. Ayon sa kanya ay isang anghel, Moroni, ang nag-reveal sa kanya, at nakita niya doon sa Cumorah Hill ang isang golden plates na nakasulat sa yung ancient language, hieroglyphics. Pero sa tulong ng kaibigan, na-decode nila yon. Pero generally, wala na sa Biblia yon. Ang ibang mga pahayag doon ay contradiction pa sa Biblia. Dalawang definitions ang napag-alaman natin. Ngayon, ang mga Bereans Apologetic Research Ministry ay mayroon din silang definition na ang sabi nila, pag kulto, galing to sa Latin word kultos, which means to worship or give reverence to a deity or God. Kultos was a general word for worship, regardless of who particular God is in question. Ang kulto sa Latin Vulgate speaks of the worship of the one true God. But the word cult would literally or naturally be applied to a religious group of people. Pero ang general meaning nito is to brood for this present purpose. Kaya mayroon silang additional na sinabi na itong mga grupo na nag-claim naniwala kay Kristo, nag-claim sila na Christian sila, at nagkaroon sila ng mga doctrinal system tinuro ng isang individual leaders, yung group nila, leader nila or organization, which denies explicitly or implicitly one or more of the central doctrines of the Christian faith as taught in the Bible. And they are referring the Bible as the 66 books of the Bible, hindi yung 72 books of Bible na version ng mga Katoliko, at hindi din yung 81 version ng mga yung Bible na 81 books, Ethiopian Bible. So tatlong klaseng Bible. Ang original Bible na King James Version, 66 lang books. Samantala ang Katoliko mayroong 72 books at ang Ethiopian Bible ay mayroong 81 books. So ang tanong, alin dito ang dapat nating paniwalaan? Kasi pag sinabing
when the doctrines are more than, less than, or different from the Bible, it is already a false doctrine. Kaya masabi natin dito sa mga Bible scholars, according to their evaluation, tama itong King James Version, 66 books lang, hindi 72. Kasi pag 72, dinagdag ng reliyong Katoliko ang ibang mga aklat na wala sa original, sa King James Version. Instead 66, ginawang 72. So, sobra ang mga libro nila. Kaya yung ibang libro, hindi na yung dapat paniwalaan. Kasi dagdag yun. Lalo na yung Ethiopian Bible, kasi ginawa nilang 81. May libro sila, may book sila tungkol kay Tamas, may book of Jubilee, Book of Enoch. Wala yan sa mga original Bible. Kaya anything that is less than, more than, or different from the Bible originally, they are considered false doctrines. Kaya ang sabi ng mga taga-Bereans, pag itong mga grupo ng mga religions magkaroon sila ng sobra sa 66 books, ay matawag silang cult of Christianity. Kulto sila, nag-claim sila kay Kristo, pero hindi sila tunay, kaya cult of Christianity. Mali ang kanilang mga itinuro. Maaring tawagin din silang pseudo-Christians. Itong grupong pseudo-Christians, ibig sabihin hindi tunay na Kristiyano, nag-claim lang, pseudo. They claim to be Christians, pero they reject what the historic and biblical Christianity is all about. Kaya itong mga cult of Christianity, mga manipulative ito by nature. Sila ay tinatawag daw Bible-based cult group. Bible-based cult group kasi ang ibang doctrine nila, binabase nila sa Biblia, pero dagdag pala, bawas pala. Ang iba, interpretation nila, misinterpretation. Kaya sa ating pag-aaral, malalaman natin kung ano talaga yung mga reliyon na kulto at cult of Christianity. Tandaan natin na itong cult of Christianity, nag-claim sila na Christian group sila, pero marami ang nireject nila kasi may idinagdag sila. Halimbawa, specifically, itong Trinity Doctrine, hindi ito mababasa sa original Bible, walang mention, di makita yan sa Old and New Testament. So dahil ginawang official doctrine sa pamamagitan ng mga councils, Nicene Council, yung Constantine Council, Constantinople Council, marami yun. Mayroon pang Chalcedonian Council, iba't ibang taon yun. Ating tatalakayan sa sunod kung ano-ano yung mga councils na nag-produce nitong doctrine, yung tinuro ng Iglesia Katolika, yung Trinity Doctrine, Trinitarian Doctrine. Ano itong Trinitarian Doctrine? Triune God, na ang Godhead composed of three beings. They are separate beings. They are distinct beings from each other, but they are one in hypostasis, meaning they are one in substance, na pareho silang Diyos. Isa lang sila. 3 in 1, triune God, composed of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 in 1. Silang tatlo ay isang Diyos lang. Pero di mababasa yan sa Biblia, kahit saan. Parang lang itong doctrine na ito, parang dinadaan lang sa philosophical. Kasi ating pag-aral ng history nitong Trinitarian Doctrine, kasi marami ang naniwala, pati na yung biblical scholars, na ito ay isang maling doktrina. Nagsimula lang ito sa reliyong Katoliko. Early Christians, hindi sila nagturo nito. Ang mga apostoles, walang itinuro na tatlong persona, isang Diyos, wala.
Kaya pag-aralan natin itong number one doctrine kasi maraming mga Protestant groups na nag-adapt sa doktrinang ito. Itinuro din nila totoo ang triune God. Yung mga Baptist, Methodist, yung mga Presbyterians, at saka yung mga Assembly of God, Evangelicals, lahat halos ng mga Christian denominations nagturo sila sa triune God. Kaya sa sunod, pag-aralan natin kung saan ba galing itong triune God, ang doctrines ng Trinity. Both the Catholic and Protestant religions adopt officially the doctrine. Pag hindi naniwala ang ibang grupo, binansagan nilang mga heretical or mga kulto, binaligtad nila. Sa katunayan sila ang kulto sapagkat nagturo sila ng mga doktrina wala sa Biblia, pero binaligtad nila. Yung nagturo sa tunay na mga katotohanan na sa Biblia ay binansagan nilang mga kulto. Iyan ang pamaaraan ng Diablo kasi baligtad. Natandaan natin na yung sinabi ng Diyos kay Adan ay kay Eva na oras, Adan at Eva, oras kumakain sila sa prutas sa gitna ng Eden, halaman ng Eden ay mamamatay sila. Anong sinabi ng Diablo? Hindi kayo mamamatay. Baligtad, di ba? Ang sabi ng Diyos, sa oras na kakain, mamamatay kayo. Pero ang sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. Binaligtad niya. Ang mamatay, binaligtad niya na hindi mamamatay. At dinagdagan pa niya na kayo ay magiging Diyos din. Makaalam ng masama at matuwid. You will know the good and the evil. Kaya nabighani si Eva, nadaya siya, kumain siya. Yun ang history noong nangyari sa halaman ng Eden na kung bakit unang couple ay nagkasala. So, ipapatuloy natin sa sunod kung ano-ano yung mga grupo na binansagang kulto at ano naman yung mga binansagan na cult of Christianity. Itong Bereans Apologetics Research Ministry, ang founder nito ay isang dating Katoliko, pari, si Richard Bennett. Itong si Richard Bennett, ang umalis na siya sa Roman Catholic, nagiging founder siya sa Berean Beacon Ministries at siya ay naging president dito. He proclaimed the good news of salvation. Ang kanyang ministry is a ministry of truth, love, and compassion to Roman Catholics. A plain biblical truth to evangelicals embracing a false ecumenism. Pati pala yung ecumenism ay huwad din, false ecumenical movement. Ano ba ito? Isang movement na lahat ng mga tao, maski anong reliyon niya, Sabadista, Saksiniuba, Muslim siya, Hindu siya, lahat, kahit anong reliyon na, pwede silang mag-gather together, magsimba sila sa isang lugar. Kaya yun ang itinatawag ng ecumenical movement. Isa sa mga pamaraan ng Diablo ay dayain ang mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng kasulatan. At saka mahilig din ang Diablo na gumamit ng ang salita ng Diyos, pero tandaan natin na yung ginamit niyang salita ay dinagdagan niya, pinawasan niya o twisted, distorted para magkaroon lang ng ibang kahulugan pabor sa kanya. Kasi tandaan natin na ang Diablo ay father of all lies. Siya ang author sa lahat ng mga kasinungalingan. Mula pa sa panahon ng nina Adan at Eva, siya na ang promotor ng pagkasinungaling. Sa kanya walang katotohanan, lahat ay kasinungalingan. May mga paraan siya na baligtarin niya ang
katotohanan at ituro. At ang mga tao naman, dahil ay naano sila, nadaya sila, nagturo din sila. Pero hindi nila alam na they are actually working for Satan. They give money to the denominations. They work liberally, giving their time, their energy, their money to the religion, thinking they are doing God's work. Ang iba nga, ibang mga reliyon ay ginagamit pa ang buhay nila, binuwis nila ang ilang buhay para lang mapasiyahan ang kanilang God. Sino bang God nila? Si Allah. Kaya maraming Muslim na nagiging jihadist, holy warrior daw, jihad. Ang mga infidels, yung lahat ng mga hindi naniniwala sa Islam, ay kanilang pinipersecute kasi utos daw ni Muhammad na pag infidel, pag hindi siya makonvert sa Islam, ang gagawin sa kanya ay papatayin, ambusin siya, at pwedeng putulan siya ng liig, putulan ng kamay, putulan ng paa, ganun. Nasa Quran pala yan. Binanggit yan ni Dr. J. Smith sa kanyang lecture sa YouTube. May lecture siya na pinamagatang Dismantling Islam. Kasi ang Islam ngayon ay fast-growing religion at pinipunterya nila ang Europe. Dati mayroon lang silang 800 million sa whole Europe. Pero by 2030, malagpasan na nila ang Catholicism. Magiging 2 billion plus na sila. Kasi ginagamitan din nila ng pera. Alam niyo, ang mga Arab world, mayayaman kaya. Madala talaga nila yung mga country na ina-target nila kasi malaking pera ang supply doon. Pera para sa pagpalaganap ng Islam, indoctrination, pera sa pagbili ng mga armas, mga explosives. Yun ang nangyari sa mga country na dati Christian. Syria, Christian yan, pero nagiging Muslim. Affiliated na, all Muslim na ang Egypt. Dati daw Christian country, pero sa ngayon, Muslim na, Muslim country. Ang target nila ngayon ay ang Europe. Gusto nilang makuha ang Europe, magiging convert nila pagka-Islam na. Eh once makuha nila ang mga powerful country sa Europe, madali na nilang sakupin ang buong sanglibutan. Whole world. One world religion. Ang religion na gusto nilang itatag ay yung Islam. Kasi naniniwala sila ang Islam ang tunay na relihiyon according to the Prophet Muhammad. At according to their God, lahat ng mga hindi naniniwala sa Islam, pag hindi sila makonvert, pwede silang gawing alipin. Ang resulta pala ng mga Christians, magiging alipin sa mga Muslims. At ang iba nga na pinapatay, siyempre ang mga asawa nila, saan papunta? Asawahin din ng mga Muslim conquerors. Pag magira na ang mga Islamic jihad, yung mga ISIS, mga Al-Qaedas, yung mga country na ma-conquer nila, siyempre patay na ang mga lalaki. So ang mga babae ay gagawin nilang asawa. Pamamahagi nila sa kanilang mga warriors. Bawat isa mayroong 4 na asawa o mahigit pa sa 4. At ang mga anak gagawin nilang alipin. Pwede nilang ipagbili yung mga alipin. Kasi para sa kanila ang alipin ay walang kwenta. Pati mga babae ginagawang alipin. They are considered property. Walang democratic rights, walang human rights. So mapait pala ang society ng Islamic kasi hindi liberty ang mga babae. Kinikontrol. Pati pandamit nila. Alam mo yung lugar ng Pakistan, Bangladesh, tsaka yung Iran.
Ang mga babae, halos mata na lang makita. Ang iba, hindi pa makita ang mata sa mga Taliban. Yung sa Afghanistan, hindi na makita ang mata. Kasi may hood, may takip ang mukha. Kung makita mo ang isang babae, nakatago talaga. Lahat. Makita mo lang, damit na lang. Walang, hindi mo na makita. Maski mata, wala nang mata. Kasi may hood, nakatakip sa kanya. At ang damit ay mahaba. Di makita ang kamay, di makita ang paa. Nakaitim lang. Parang mga ghost. Yan ang destiny ng mga babae sa mga Islamic country na extreme ang kanilang paniniwala, extremist. Yun ang target nila, establishing a one world government under sa Islamic, yung tinatawag nilang Sharia law. So mahirap pala kung tutuusin tayong mga nasanay sa demokrasya, hindi tayo mabubuhay ng matagal. Makipaglaban ang marami hanggang sa mga matay ang mga Kristiyano. Marami mga Kristiyano ang mga matay. Kasi kulang din sa armas ang mga karamihan sa mga Christian countries, walang mga armas ang mga karamihang mga lalaki. Pero sa mga Islamic world, lahat sila armado, pati bata. Umahawak ng AK-47, mga LPG, rocket launchers. Bitin talaga tayo. So yan ang masabi natin sa ating pag-aaral tungkol sa mga kulto at sa tinatawag na cult of Christianity. Hanggang dito na lang. Bye-bye.